You took offense. I took offense. Sabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Isang maulan po na gabi sa ating lahat dito sa Bisdak, Pilipinas. Aba, kamusta po yung mga taga Cebu? Nabaha na naman po tayo dyan. Dahil sa kagagawa ng mga buhaya at mga impakto sa gobyerno ng UM, anak ng kagwang. Kaya ingat-ingat po tayo. Pag-usapan po natin ngayon, itong interview ni Corina Sanchez kay Senador Marcolita, na siya pa ang nag-interview, nasupalpal tuloy, anak ng kagwang. Paano? Medyo may pagkabayas din kasi si Corina Sanchez eh. Alam naman natin si Corina Sanchez Rujas, ang asawa ng original na Marcupal at Maripal. Dilawan na dilawan talaga yan. Inamin po ni Senador Marcolita sa naturang interview na siya po ay na-offend sa kay Panfilo Lacson tungkol sa paniniktik sa kanya gamit ang CCTV. Hindi lang kasi sa Senado tinitiktikan si Senador Marcolita, kundi sa ibang establishmento. Tiniktikan din si Senador Marcolita, parang yung restaurant yata na kinainan nila, parang pinagmitingan ni Gutisa, Mike Defensor at Senador Marcolita. Pinuntahan din po at kinuha rin yung CCTV. Anak ng kagwang ka, Panfilo Lacson. Desperado na talaga itong hinayupak na ito. Walang kwenta na si Lacson, Wala na, masyadong nagpadala sa script ng mga buhaya. Bakit ba niya pinoprotektahan itong si Martin Romualdez? Lacson! Si Romualdez yata nagpanalo sa kanya. At may siniwala din po si Senador Marcolita na di umano yung bagman ni Saldico at Martin Romualdez ay na-detain sa Chile. Dinetain po ng mga sindikato at mga mastermind sa pagkulimbat ng pera. Naalala niyo po yung dalawang pangalan na pinangalanan ni Gutisa, yun daw ang na-detain ngayon sa Chile ayon po mismo kay Senador Marcolita. Pero bago ang lahat sa mga trolls, sa mga kaibigan natin, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell. At baka po pwede, subaybayan nyo naman po ang Birada Agila tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Birada Agila YouTube channel. Panoorin nyo po kami doon. Lagi po tayo dyan sa live. Kung gusto nyo po akong makita ng live, Birada Agila po, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Talagang mainit po ang dugo ni Panfilo Lacson kay Senador Marcolita. Dahil nga mukhang naungusan po sila ng bagitong senador pero bitiranong mambabatas at magaling na abogado. Kaya ngayon, yung inggit talaga hindi maiiwasan. Nang dahil sa inggit ni Panfilo Lacson kay Senador Marcolita, kung saan-saan na lang nagpapagamit itong senador na ito, kaya hindi rin maiiwasan na si Senador Marcolita ay sumama ang loob dito kay Panfilo Lacson. Nang hangarin lang naman ni Senador Marcolita is to hit the mastermind. Trilyon-trilyon po yung pera na pinag-uusapan po natin na nakulimbat ng mga buhaya. Nasa Senate Blue Ribbon Committee, na pangalanan po yung dalawang buhaya, Martin Romualdez at Saldico, noong si Senador Marcolita pa ang Senate Blue Ribbon Committee chairman. Pero ngayon inagaw ni Panfilo Lacson yung chairmanship. Ang ginawa niya, war on Marcolita. Nag-resign, kunyari, bumalik din ang hinayupak. Kaya pakinggan po natin si Senador Marcolita. Ano po ang reaction po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun, hindi ko naman kaya sagutin Hindi para sa hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? kasi sa majority lang dinidesisyonan yun, hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. Correct. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but Durog doon si Panfilo Lacson. Alam mo to si Corina Sanchez, halata talaga yung pagkadilawan niya. Ano ba ang dahilan kung bakit si Panfilo Lacson ay umalis sa Senate Blue Ribbon Committee? Ang dahilan diyan dahil hindi na po nagustuhan ng taong bayan ang ginagawa ni Panfilo Lacson diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Yun ang maliwanag diyan. Na pag tiningnan niyo po kung araw-araw ka po nakasunod ng hearing, napaka-bias. Mantakin mo, imbis ang hahabulin, mga mastermind, ang hinahabol ngayon si Marcolita din, pati si Gutisa. Yan yung sinisiraan ng hinayupak na taong ito. Hindi mo makakuha-kuha yung logic ni Panfilo Lacson Ipapatawag si Martin Romualdez, ayaw patawag. Ipapatawag si Saldico, ayaw ipatawag. Kaya nagdududa ang taong bayan, kaya pinuputakti po ito sa social media ng Batiko si Panfilo Lacson. Na-stress din siya dyan. Bukod riyan, binabanatan ni Senador Marcolita, walang takot si Senador Marcolita Binibira. Kasi nga napaka-obvious. Lalo na yung pinangalanan niya na 60 plus di umano na kontratista. Nasaan? Ni isa wala siyang napatawag Saan siya nag-focus? Diskaya. Yun lang ang nagawa ni Panfilo Lacson nung naging Senate Blue Ribbon Committee. Na umalis nga siya tama dito si Senador Marcolita. Dahil sinusunog niya yung sariling bahay nila, yung mga senador. Para bang gusto niyang palabas mga kurakot yung mga kasamahan niya. Yun ang nangyayari ngayon Nagmistulang protector si Panfilo Lacson ni Martin Romualdez at Saldico. At ang inaatake naman yung Senado kasama si Marcolita, anak ng kabuti. Parang, siyempre, pag ikaw naman senador, magklaseng Senate Blue Ribbon Committee chairman ito.
yung sariling bahay sinusunog. Ayan po yung dahilan. Inamin nga ho ni Panfilo Lacson, frustrated daw eh. Frustrated na daw siya. Hindi ka ma-frustrate. Nagpaano ka? Nagpamando ka sa markang buhaya na si Tambaluslos. Tuloy sino. But insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong Teka lang, doon muna tayo sa insertion. Dito na nga nagkatalo-talo eh. Nagkabulilyasuhan dito eh. At maraming pumalag. Kasi nga, ang sabi ni Senador Cayetano, pag oposisyon, sa Senado, ang tawag insertion. Pag majority, minority ang tawag insertion. Pag majority ang tawag amendments. Na dito nga ho nagka-problema si Hontiveros na binanatan ni Katunying. Na ngayon si Katunying pinipersonal ng mga liporis ni Hontiveros. At sabi ni Hontiveros, wala daw siyang insertion. Amendments lang. Malaman-laman mo kay Senador Marcolita, pareho lang din yan, anak ng kagawang. Pag mayroong ganon, matik na yan, insertion pa rin ho yan, tuloy sin. working principle, habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gusset na Gutesa. Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Tuloy lang Lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siyang pumirma. Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita yes. ko yung Stop muna tayo doon ha. Baka makalimutan ko yung ikumentuhan ng tagabuti. Medyo baba na. Yung word lang na dalawa na ginamit ni Senador Marcolita. Si Gutesa ay very credible witness. At si Gutesa ay bakit siya ang dinidikdik. Okay. Pagdugtungin natin yung sinabi ni Senador Marcolita. Sa credible word na yan, paniguradong magagalit ang mga aliporis ni Martin Romualdez pag sinabi po natin credible si Gutesa. Dahil pag sinabi mong credible, so lahat ng sinasabi ni Gutesa, lahat-lahat ay totoo. Na nandoon ang pangalan ni Martin Romualdez na dinideliveran ng mali-malitang pera, pati si Saldico, at doon sa Aguada, diyan sa Malacanang. Dito pa lang sabit na si Martin Romualdez at Saldico at papunta kay Bongbong Marcos. Dahil sa pagiging credible ni Gutesa at tanging kapanipaniwalang witness sa lahat ng mga witness, kaya ngayon Senador Marcolita dinidikdik. Di ba? Hindi naman yan didikdikin at hindi naman yan babanatan at sisirain yung credibility at inisyo nga ho yung notaryo kung hindi credible itong si Gutesa. Magsasayang kaya ng pera si Martin Romualdez? Hindi. Dahil ay credible yan, gagamitin ni Martin Romualdez, si Panfilo Lacson, si Tuta Soto, si Kirobin, lahat ng mga pwedeng magamit ay ginamit ni Martin Romualdez. For what? Para masira ang pinaka-credible na witness ni Senador Marcolita na si Gutesa. Kaya ito ho nangyayari. Kaya ni-spy, naniniktik, no? Si Panfilo Lacson, kung saan-saan. Punta ni Senador Marcolita, chichik ang CCTV. Putang ina, dapat I think pwede makasuhan yan si Panfilo Lacson sa ginagawa ho niya. Hindi naman kriminal si Senador Marcolita para mo tiktikan. Dapat ang tiktikan mo Panfilo Lacson ay yung si Martin Romualdez at Saldico, yung mga kawatan sa gobyerno. Tuloy sin eh. abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang, ano nila yung pagnonotaryo? Yan siguro, baka hindi nagtatrial yun, baka wala sa korte, pero yan talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa
either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buong loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang, he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate kasi hahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman, yes. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buong loob mo Orly, bukas ang hearing. Sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. Parang nalibadbaran ako sa sinasabi ni Corina na napiki daw ni Gutisa yung notaryo. Ano bang mapala ni si Gutisa? Bakit mamiki siya ng notaryo? Sasalang ka sa Senate Blue Ribbon Committee, mamiki ka pa niyan ng notaryo. No need na magpiki ng notaryo. Punta ko sa mga notary public office, magbayad lang ako dyan eh. O sige, ito. Siguro nagkataon doon lang sa opisina na yun dahil nga mas malapit sa Senado at ang pinag-uusapan nila ni Senador Marcolita na lugar, doon mismo nakapag-notaryo itong si Gutisa. Pero putang na bakit mamimiki pa? No need na eh. Yung pinanunumpaan, enough na po yun. Tuloy natin, Sen. I think Senator Ping even monitored the CCTV. Ito na yun. Na-offend po dito si Senador Marcolita. Dahil nga, tinitiktikan, minamanmanan ni Panfilo Lacson ang bawat galaw ni Senador Marcolita. Kung ako naman po dyan, sa part ko kay Senador Marcolita, talagang ma-offend po ako dito. Para bang inisip po nila, meron akong tinatago. Anong itatago ko? Bakit kailangan pang tingnan ang CCTV camera? Pwede ka naman magtanong sa akin eh. At saka bakit mo tinitingnan? Kasama ba ako sa sindikato? Ang tanging gagawa lang yan, ay yung taong nasasagasaan ni Gutisa at ni Marcolita na tinutumbok, na iniugnay ngayon sa manumalyang flood control. Bakit ginawa ni Panfilo Lacson yan? Anong purpose para sirain si Senador Marcolita? Sirain yung kredibilidad ni Gutisa? Dahil tinamaan si Martin Romualdez? Anak ng kagwang. Foul yun para sa akin. Na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcolita. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcolita. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabing kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan ba niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin? But I also do the same to him. Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took Correct. Teka lang, pakinggan natin. offense. I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Mas less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya senator. So meaning you Okay. Alam mo, Ma'am Corina, ma-offend ka talaga sa ginawa ni Panfilo Lacson. Tama yung point ni Senador Marcolita. Gawin ko kaya rin ito kay Lacson. I-monitor ko rin kaya siya. Kung saan siya pupunta. Tingnan ko kaya sa CCTV. Gawin mo rin, Sin. Alam niyo po ba kung sino dapat ang matingnan sa CCTV araw-araw? Siguro si Panfilo Lacson. Oo, kasi nga, ang hinala ng taong bayan, si Panfilo Lacson ay bayad di tambaluslos. So ngayon, marapat lamang na siya ay manmanan. Na siya ay tingnan sa CCTV kung sino yung kausap ni Panfilo Lacson. Malay natin, si Martin Romualdez kausap ni Panfilo Lacson sa kanyang opisina. Pumupunta. Yung mga mansahero ni Martin Romualdez sa Saldico, ito na tayo ngayon. Kasi ganito eh. Sino ba dapat ang manmanan natin? Sino ba dapat ang imomonitor natin bawat galaw? Hindi ba ang imomonitor natin iyong mga kawatan sa gobyerno, iyong mga mastermind, yung mga pinangalanan? Hindi ba yun ang imonitor natin? Araw-araw dapat i-check mo kung saan pumunta itong mga hinayupak na ito. Kasi sila yung may kasalanan. Sila yung naglima sa kaban ng bayan. Ang nangyari, baliktad. Yung mga nagsisiwalat, yung mga nagturo ng mga kawatan at mastermind, ito ngayon yung minamanmanan. Kung saan papupunta, kung anong ginagawa, anak ng kamuti, no? Parang nabaliktad eh. Nabaliktad. Kaninong genho itong ginagawa ni Panfilo Lacson? Na pagmamanman kay Senador Marcolita. Eh di gen yung panalo dito ang mastermind. Sila ang nakinabang sa ginawa ni Panfilo Lacson na pagmamanman kay Senador Marcolita. Ngayon, bistado ka Panfilo Lacson sa ginagawa mong kababalagan na dapat imbestigahan ka talaga sa totoo lang. Tuloy. took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganun. Parang ganun. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi out na ako. So, palagay po Hindi niyo lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang resto, Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented
Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi man ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung seascape. Oh. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Antindi ni Lacson, no? Pati sa Risto nga, yun ang sinasabi ko kanina, pinagmitingan nila ni Marcolita Gutisa, Mike Defensor, hiningi talaga yung CCTV, anak ng kagawang, nag-effort pa talaga ang hinayupak na to. Malamang sa malamang, ipipresent yan ni Panfilo Lacson sa November 14 Senate Blue Ribbon Committee hearing. So yung next hearing, makasintro lamang kay Marcolita at Gutisa. So gagawa sila ng script, ikunik-kunik nila at papalabas nila na orchestrated yung mga nangyayari. Anak ng kamuti, ano nangyayari sa'yo, Panfilo Lacson? Kaya hito tayo ngayon, hindi natin matumbok-tumbok yung mastermind eh. Dahil iba yung ginagawa ni Panfilo Lacson. Lumuluhod kay Tambalos-los. So nagugulo na tuloy. Imbis ang pag-usapan mo, Martin Romualdez, Saldico, paglilima sa kabahan ng bayan, ang mapag-usapan tuloy, diyan sa Senate Blue Ribbon Committee, si Marcolita at Gutisa, anak ng kamote. So wala na, matidili na, labo-labo na, sarswela na, anak ng kagwang ka, Panfilo Lacson. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lang parang, talagang walang basihan, anak ng kagwang ka naman si Corina Sanchez eh. Akin talaga yung mga dilawan talaga, hindi lang parang, kasi kung parang ginagamit mo ang word na parang, isa lang ang ibig sabihin, hindi ka naniniwala na hindi orchestrated yung mga nangyayari. Ang gusto mong palabasin, orchestrated, anak ng kagwang eh. Yung parang, walang kinalaman talaga si Senador Marcolita. Unang-una, no? Yung nung nagbasa si Gutisa ng kanyang affidavit po, actually hindi nga nagbabasa eh. Sinasabi ko, inikwento lang niya. Sabi ni Senador Marcolita, huwag ka nang magdagdag ng kung ano lang yung nakasulat sa affidavit mo, na isinulat mo, pinanumpaan mo, yun lang basahin mo. Nakasunod si Senador Marcolita, no? Sa affidavit, kasi pag senador ka, pag maganyang hearing, siyempre susundan mo ang affidavit. Makikita mo kung may nilaktawan or hindi binasa. Siyempre, napunan ni Senador Marcolita, ka, may nilaktawan ka eh. Palaktaw-laktaw ka, dahan-dahan lang, basahin mo ng maayos. Nang nilapitan ni Senador Marcolita, yung page pala, na hawak ni Gutisa, Xerox lang, putol. Yung original sa kanila. Putol yung kay Gutisa, kaya hindi niya nababasa ng maayos. So, nilapitan. Ulitin mo, basahin mo. Doon po nagsimula na pinagbintangan si Senador Marcolita na tinuturuan daw, orchestrated di umano, ang mga testimonya ni Gutisa. Pambihira, oh. Yun, nagumpisa pinapakalat ng mga bayaran ni Tambalos-los. Tuloy sin eh. Hindi lamang yun, dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi, anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali, mag-iimbento siya ng estampad, ng notarial details ng abogada, nanghiram siya ng dry seal, pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya yung, pati yung estampad ng lugar yung Manila. Address mismo. Gaganunin mo ganyan. Para, bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang Teka lang dyan, sa pira na yan, dyan nasupalpal si Corina Sanchez dyan. Sa pira-pira na yan. Alam niyo po kasi, simpleng logic lang, nakapagpagawa na ba kayo ng stamp pad? Yung stamp. Marami dyan sa recto, gumagawa ng stamp pad. Yung kulay, yung address na sabi, yung tinatatak parang asul ba yun? Tinatatak. Except sa dry shield Kung mandaya si Gutisa, ganun kabilis. Pinagawa niya. Yung stamp pad na yun, yung pang-stamp. Pagtatatak. Matagal po yun, ang paggawa ko nun, kahit ilang litra lang. Ilang word lang. Kahit pangalan mo lang, cellphone number. Ang tagal gawin yun Oh, hindi basta-basta makuha mo agad. Yung dry shield. Utang ina, paggawa ka niyan. Sinasadya yan, may schedule yan. Hindi ganun kadali. Yung magpagawa niyan, mandaya si Gutisa, hindi. Pag tinignan mo, pinalaki lang ni Panfilo Lacson. Tingnan mo, yan ang palaging ginagamit ni Lacson. Siya po yung unang nagpaputok niyan. Kasi nga, yung abogagang nasa BJMP nagtrabaho ngayon, sino yung hinayupak na yun? Na sabi niya, hindi daw siya yung nagdotaryo at hindi niya pirma. Kasi alam niya sasabit siya doon. Ngayon, ipatawag mo na lang siguro, Panfilo Lacson, yung staff ng opisina na yun, pati yung abogaga na yun, ipatawag mo. Kung gusto mo talagang palakihin yung sa notaryo, magbumirang yan sa inyo eh. At ang kawawa dito yung staff ng abogaga, dahil yun ang pwedeng kasuhan. Yun ang kasuhan mo ng forgery. Yung falsification of public documents. Yun ang kasuhan mo ng falsification. Yung staff ng abogaga. Hindi si Gutisa. Dahil si Gutisa, kliyente man ho yan, ang gusto lang naman magpanotaryo, pag nandiyan, pwede magpanotaryo? Sige, So ngayon, magkano? O ganito, bayad, tatakan mo, Dreisel. Listahan mo dan. Yun ang nangyayari. Ang script nga lang ho, ng mga mastermind, nagamit ho itong si Lacson. Palakihin mo. Birahin mo. Tirahin mo ang kredibilidad ni Gutisa. Sabihin mo na hanggang kailan ang panuloko natin. Yan yung
mga linyahan ng mga animal eh. Manluloko daw, nanluloko si Gutisa. Ano bang mapala ni Gutisa? Bakit siya manluloko? Ginamit ni Marcolita, ginamit na pang-orchestrated, hanggat sa nagpalabas sila ng mga fake news doon sa mga bayarang mga vlogger na di umano mag-recant si Gutisa at tinuruan ni Mike Defensor at Senador Marcolita si Gutisa para magsalita. At ngayon lumalabas na binayaran daw, patay tayo dyan. Ito kasi nga, gusto pong kalat ka rin talaga ng mga dilawan, pinklawan, mga supporters si Tambaloslos, na mga bubunistang tanganista. Si Marcolita, gusto nilang ipalabas na binabayaran ni Marcolita si Gutisa para magsalita. Anak ng kagwang, bakit kailangan pa magbayad? Lahat naman ng mga witness si Saldico at Martin Romualdez na sinasabi na yan ang dinideliveran ng mali-malitang pera. Bayad. Kaya dito nasupalpal dito nasupalpal si Corina Sanchez. Pakinggan natin, oh. Tao baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. Oh. At, Maaari siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marcoleta. Kung ikukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. Sa palagay po ninyo, kayo po yung abogado rin. Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa? Stop muna tayo doon, Corina, kasi ang mali mo rin dyan kasi Corina Sanchez, parang pinapalabas mo na si Senador Marcolita ay binabayaran si Gutisa. Kaya sabi ni Marcolita, ano naman yung pambayad ko dyan? Bakit ba ako magbayad? Anong merong pera sa akin? Ang may kakayahan magbayad, yung mga sindikato. Parang, kahit ako dyan, ma-open ako dyan sa tanong mo, Corina, kasi gusto mong palabasin na si Senador Marcolita ay binabayaran si Gutisa para lamang magsalita. Anak ng kagwang. Yan ay gawain ng sindikato, mastermind. Yan ang gawain ng mga dilawan. Pero kung mabyo naman siya, sabi niya, not necessary daw coming from you. So ibig sabihin, meron pa talaga siyang tinutukoy dito na parang lumalabas na may pinanser si Senador Marcolita para bayaran si Gutisa at gamitin ni Senador Marcolita si Gutisa para laban sa mga kay Tambaloslos at sa mga kay Saldico, mga buhaya. Anak ng kagwang, baka ituro nyo na naman. Duterte, anak ng kamuti talaga, no? Ang likod ng isip ng mga to. Ako tiningnan ko lang eh. Mukhang doon yung lalabas. Buti na lang, sinabi ni Senator Marcolita, anong pambayad ko dyan? Ano ba yung pera ko sa pera ng mga mastermind na yan? Kasi nga, ang may kakayanan magbayad, mastermind. Tuloy oh. Na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw. Ang unang makapagpapatunan yan, tawagin nila yung dalawang lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Tiksay. Okay, tama. Tawagan yung si John Paul at saka si Mark. O ito na. Isiniwalat po dito ni Senador Marcolita na yung dalawang pinangalanan ni Gutisa na bagman ng mga buhaya, Martin Romualdez, Tambaloslos, Saldico, ay nakadetend umano sa Chile. Sinong nagdetend? Sino may hawak? Nasa Chile si Martin Romualdez? Tsaka si Saldico? Tanong lang namin, nandun ba kayo? Putsang inakawawa naman tong dalawang taong ito. Tuloy oh. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hayat yata yun. At from Hayat, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung dalawang lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawa ito? Itinago raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong-malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oh. So yung isa lang, no? Yung isa, yung nakadetend. So may isa pang hindi na-detend. Sa Chile. Animal man! Antindi talaga ni Martin Romualdez at Saldico. Grabe, gagawin talaga ang lahat-lahat para hindi mabubulilyaso ang mga hinayupak. Kaya yan ni Martin? Kaya ni Saldico yan? Kung walang pinakapanginoon sila? Tanong mo, kay Bubuim. Puta, dinitin daw eh. So yung isa hindi pa na-detain. Puta, naasan yung isa? Yung isa kaya yun ba yung lumapit kay Senator Bato na sabi, anuhin mo ako, Sin, i-secure mo lang yung kaligtasan ko. O itong isa sa Chile na daw, naka-detain eh. Putang kawawa. Ito yung sindikato talaga legit. Lahat ng mga napangalanan ni Gutisa malamang naka-detain na ngayon. Yung 90. Naku, mag-ingat po kayo, baka ma-detain din kayo. Bakit i-detain? Para hindi mapatawag. Kasi pag pinatawag, bulilyaso sila, pero duda ho ako. Hindi po talaga yan ipapatawag yung dalawang mama na yan, si John Paul at saka si Mark. Hindi yan ipapatawag ni Lacson. Dahil mag-focus si Lacson kay Gutisa, isisir, didikdikin, at pag nasira si Gutisa, sira din yan si Marcolita. Yun yung pattern nila, yun yung script. Kasi Senador Marcolita man ang nagdala dyan, so magre-replica si Senador Marcolita. Ang tanong, kaya ba nilang sirain?
Papayag kaya ang taong bayan sa script ni Tambaloslos? Tuloy sino? Oo. John Paul Estrada. Estrada. And Mark Texay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan Nandun sa I see. Okay. nandun sa Baka may source balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Kung Correct. talagang gusto nila, tumagal kami eh. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina eh. Kasi ngayon, kahit nag-adjourn kami, nag-hearing ka, nag-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya nagdala ng pera doon sa noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na rimawa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas Si yung Gutesa. statement Na hindi na wala naman. namang motivation para mamiyaki pa si Gutesa. Tingnan mo ha, napakarami na pong cast of characters itong pelikulang Ghost Projects ni Tambaloslos at Saldico at Bongbong Marcos. Maraming cast na binanggit. Pero yun na nga, bakit hindi po ito pinapatawag? At bakit hindi pinagpatuloy yung Senate Blue Ribbon Committee? John Paul at saka si Mark, pinangalanan ni Gutisa. Eric Yap, pinangalanan ni Gutisa. Tambaloslos, Saldico, pinangalanan ni Gutisa. Ito yung mga cast of character na dapat nandoon sa mga eksena para malaman natin ang dugtong na kwento ng pelikulang ito. Paano mo mabubuo yung kwento pag wala ang mga taong iyan? Bakit hindi pipatawag? Kasi nga matutumbok. Mapupunta na kay bubuin. Kaya nga tigil eh. Di ba? Pansinin mo. Every time na pinangalanan si Martin Romualdez, nagkaroon ng isyu. Laging merong kaguluhan. Yung Diskaya, di ba? Ang daming pinangalanan ng Diskaya, hindi pinatawag ni Panfilo Lacson. Nung pinangalanan ni Corly Diskaya, si Martin Romualdez at Saldico, agad nagpalit ng liderato kasi nandun si Romualdez eh. Nagpalit ng liderato, pinalitan si Chis Escudero, si Senador Marcolita, pinalitan din, pumasok si Panfilo Lacson. Kasi nabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez. Nung nabanggit na naman ang pangalan ni Martin Romualdez at Saldico, nabanggit ni Gutisa, ano pong nangyayari? Tinigil ang Senate hearing. Tinigil ang Blue Ribbon Committee hearing. Siniraan si Gutisa. Binira si Marcolita. Kasi nabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez. Dahil hindi ho po pwede madamay si Martin Romualdez sa lahat ng katarantaduhan ngayon sa flood control. Dahil pag nadamay na ito, pag nandyan na lahat, damay naman talaga yan. Pag makaladkad na ng tuluyan ba, tayo na yan naman, kaladkad naman talaga. Kaladkad din matik itong si Bongbong Marcos. Kaya protect Martin Romualdez ang mga hinayupak. Huwag tayo pumayag dyan, Sen. Birahin mo ng birahin. Tuloy sino? Why not just follow that lead? Oh, at pagkatapos naging moot in academic din yung Miss Corina sapagkat alam mo naman nung tagpo na siya ay humarap na at sumupa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Correct. Miski si Senator Ping sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung testi pala. Bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma ng abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the proper way? Hindi Pwede ba? naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Hindi, mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw ko nga i-suggest sa kanila. Tumama si si Corina. Alam mo, nakabawi, bumawi, no? Tama. Bakit? Kung may diferensya yung affidavit sa notaryo, sige nga, panotaryo ulit tayo. Saan ba? Gusto mo si Panfilo Lacson ang magnotaryo eh. Gusto mo si Tambaloslos kasi nga bugago man siya. O ito, panotaryo tayo. Yan lang naman pala problema nun ninyo. O sige, punta tayo sa notaryo na totoo. Doon ako manumpa muli. Pero noonid na nga eh. Kasi nga, nakapagpanumpa na Senate Blue Ribbon Committee. Matik na yun. Nandun na yung kanilang pinapanumpaang salaysay. Mas mabigat na po yun sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaso pinapalaki yung notaryo para masira lang ang kredibilidad. Putangin na, kahit sino, kahit hindi abogado, alam na. May problema pala yung notaryo. Sige, palitan natin, panotaryo tayo doon. No? Ano? Tapos ang problema ng mga tanga. Tuloy sino? Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Correct. Well, I'm very ordinary and I thought of it. So, I Hindi, guess, special ka naman. Hindi po. Ako po yung nakikiangkas lang po ako sa inyong brainwaves. Okay, so Special child. Okay, tuloy oh. the other question would be, nasaan si Gutesa ngayon? Where is he? Come out wherever you are. Sabi nga nila, well, is he in hiding? Is he hostage? Sana Wala alam pong ko. nakakarinig. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbagong isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganun. I can take care of myself. And then I said, paano yung Senate protective custody na gusto ring ibigay para sa'yo? Wag na po kanya para hindi na po kayo maabala dito sa Senate. Kaya ko naman po, may tropa naman po ako, sabi niya. Yun ang salita niya. So he has refused witness protection, but he Yes. stands by everything in that affidavit.
Yun ang alam ko, sapagkat Papanindigan pa rin niya. yun ang sinabi niya bago siya umalis. Okay, so hindi po ninyo alam. Tingnan mo na, paninindigan pa rin niya. Bakit napunta dun sa word na papaninindigan pa rin niya? Kasi nga, merong nagpapakalat sa social media na di umano, itong si Gutisa ay mag-recant. Na tinablang nga ho yan ng ibang mga retired Marines. Anong mag-recant? Dahil gusto nilang palabasin na si Marcolita at si Defensor Mike ang nagturo kay Gutisa. Kaya napunta dyan sa tanong na yan, panindigan pa rin niya. Sabi nga ho ng mga kabaro ni Gutisa putsang ina, may bayag yan. Hindi yan babaguhin lahat. Kilala namin ang mga Marines. May paninindigan at prinsipyo yan. Yung sabi na mag-recant, wala ganun. Lalabas at lalabas yan si Gutisa. Yan ang masaklap ngayon kasi nga, nagamit pa yung Philippine Navy, si Kirobin, para mawasak lamang si Gutisa. Yan ang nakakalungkot yan. Pero ang bottom line naman ho natin dito, ay gusto lang natin malaman ang katotohanan kung sino yung kawatan. Hindi man kasalanan ni Gutisa ang lahat ng ito. Para matuon lahat ang atensyon natin kay Gutisa. Ang may kasalanan dito, si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, ito dapat Lacson, ang hahanapan mo ng link sa kung anong nangyayari sa kaban ng bayan na nalipastangan na trilyon-trilyon. Ito ho yun Ba't pupunta sa Gutisa? Marcolita. Dapat nga si Marcolita, Gutisa, Lacson, magkakampi dapat sila. Pero ang problema, yung isang bugok na ito, si Lacson, obsis kay Marcolita, ayaw niya magpatalo. Ayaw niya malamangan, ayaw niya mangusan. Wala po kayong magawa, Lacson. Mas magaling si Senator Marcolita. Mag-ano na lang siguro, mag-collabs. Mag-collabs na lang ba? No. Para matukoy talaga natin si Martin Romualdez, iyon ang hangarin nila. Hindi matukoy si Martin Romualdez dahil pag natukoy, patay si Bangag dito. Tuloy po sino? Alam, pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasi pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya, na may case yan ng baka ako yung kahit paano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti, ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay, imbes na puntahan yung aking itinuturo, na alam ko naman yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan. So, maaaring nadi-discourage. Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Baka nga, hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Malagay ko kung nandito naman yun. Kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan kaya ako ginagawa ito. Sana po wag magpagamit si Gutisa. Wag kang Gutisa, wag kang magpadala sa pira. Kasi ang sindikato, lahat gawin yan. Una yan, dadalhin ka muna sa santong dasalan. Upiran ka, kung ano-ano, mag-recant ka. Pag hindi ka pumayag, dadalhin ka sa santong paspasan. Pagbantaan ka, nagurgurin, ganun ang mangyayari dyan. Kasi nga, ang kalaban sindikato. Na sana lakasan pa ang loob ni Gutisa. Kahit sino ba naman, na ikaw gusto mo lang makatulong sa investigasyon, magsalita ka ng totoo. Tapos, ikaw pa ngayon ang lumalabas na may kasalanan, pinaghanap ka. Ang lumalabas, ikaw may kaso, tatakutin ka, kasuhan. Lumalabas na wanted ka. Utang ina, kahit ako, ano bang nangyayari dito sa gobyernong ito? Imbis nga ako ay protektahan at pangalagaan. Bakit lumalabas patuloy na ako ang may kasalanan? Gusto ko lang tumulong, gusto ko lang yung ituro yung kawatan. Ang pangalan, Tambaloslos at Bubuim. Sila naglimas ng kaban ng bayan, tapos kasalanan ko na ang lahat. Anak ng kamuti. Ito yung sinasabi na galawang mafia. Tuloy, Senador Marcolita. Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang si Senator Ping. Walang may alam. Kasi nung ako ang magpakita sa kanya ng, sabi niya, dapat lang kanya mayroong courtesy. Parang ako pang nawala ng courtesy nung ipresenta ko si Orly Gutesa, samantalang sinabi ko naman ng sirkumstansya. Kahapon ko lang ako nakita itong taong ito, di rin ako naniniwala na baka hindi rin buo ang loob niya. Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo. Maski ako ay umaasa rin na talagang babalik siya rito, kagaya ng pinangako niya. So hindi ko sinabi. Ngayon nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantalang ngayon. Sila sabi niya sa buong mundo na meron siyang surprise. So kung talagang may courtesy siya, sabihin niya na kung sino. Correct. Para hindi naman siguro nag-iisip yung mga kagaya namin. Sapagkat member rin naman kami ng Blue Ribbon Committee. Right. Di ba? So dahil po Stop muna tayo doon. Sino ang surprise witness ni Panpilo Lacson? Tingnan mo. Utang na talaga, halatang inggit itong si Panpilo Lacson, obsis na obsis. Merong surprise witness si Senador Marcolita, si Gutisa. Gaganti rin siya ng surprise witness. Kung hanga, crab mentality, masyadong inggitero. Hindi naman sinadya ni Senador Marcolita na may surprise witness siya. Nagkataon lang yung tao may bayag. Pumunta talaga siya. Yung sinabi ni Marcolita na Gutisa bukas, kung gusto mo, pumunta ka. Kung talagang matapang ka, seryoso ka. Pumunta ka. Hindi naman alam talagang pupunta. Sabi ni Senador Marcolita, kung pupunta siya, okay. Kung wala, okay rin. Kaya nagiging surprise witness. Ito si Lacson, may pautot na naman siya na may surprise witness. Sino ang surprise witness ni Lacson? Hulaan nyo. Paki-comment sa comment section
kung sino yung surprise witness. Ang sa akin, si Tambaluslos. Tapos ituro si Inday Sara. Nakamot. Si Duterte ang flood control, si Duterte, yung may flood control, gano'n na ni Tambaluslos, anak ka ng kagwang Kapanpilo Lacson. Wala yun. Po sa baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So isa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong ano po sa nalalabi nating oras. Ito na. Kaya ko sasagutin ko. Opo. I actually offered Senator Marcoleta that we have a preliminary discussion about Teka lang, sabi niya mahirap daw mahagilap si Senador Marcolita. Nung mahirap, ikaw naman Corina, masyado kang may pasubra ka talaga eh. Madali lang agilapin yan, basta ayusin mo lang. Yung pakay mo, hindi yung sirain mo yung tao. Yung pag-usapan yung katotohanan, why not coconut? Na-interview mo nga eh. about questions and you said it's not necessary. So here we go. Itong November 30 po, ito po ba'y matutuloy? May mga naririnig-rinig kami na, uy, baka hindi daw matuloy, parang atras muna. Wala akong alam sa November 30. Wala po kayo, hindi po kayo, you don't participate in the November 30, wala akong for November 30, I see. Okay. Ang tangingot ka naman na Corina Sanchez. Alam mo naman yung November 30, yan ay rally ng mga kaliwang grupo, Pinklawan, Dilawan. Hindi naman, galit yun sa mga kaliwang grupo yung si Senador Marcolita, anak ng kamuti ka talaga. Tinanong mo si Senador Marcolita tungkol sa November 30? Tanungin mo na lang sana kung ang Iglesia ni Cristo may niluluto bang rally, mas makakuha pa tayo doon ng magandang impormasyon. Pero November 30, connect mo si Senador Marcolita nung ka. Hindi yan sasama dyan. Oh. Okay. Ito pong mga diskaya, do you still believe that they should be state witness? Bakit po sila umatras? Hindi sila umatras eh. Ayaw Tinanggihan. sila tanggapin, di ba? Correct. Oh. Kasi tingnan mo, Corina, nilatag ko naman yun eh. Itong ganito kakong kalaking pandarambong sa kaban ng bayan, hindi ganun kadaling ma-identify mo, matukoy mo ang mga masterminds. Ang makikita mo dyan, pag wala kang nakuha ka ako sa pamagitan ng witness protection, kasi kaya lang naman ipopload mo yung witness protection para magsabi siya talaga eh. Lalong-lalo na sila, may kinalaman sila sa pagkakagawa nitong mga maanumalyang flood control na ito. So gagamitin natin yung batas para sa kanila, which is the witness protection program. Ngayon, under Section 10, sapagkat sila'y kasama nga rito, they could qualify as state witness sapagkat yung mga requirements, maaaring tumama sila. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi sila mag-qualify, wala tayong magagawa. But the process, kailangan masunod. So, nagsabi naman sila na, sige po kanya, gusto namin magpailalim sa witness protection program because I floated that idea. Nahihirapan kasi ako na makakuha ng talagang magsasabi ng totoo. Okay. So, sumulat ako ngayon sa Senate President at the time, Jesus Cordero. Ang problema, Corina, hindi pa natatapos ang araw na yon nung muling hearing na ako ang chairman. Na-depose na pala si Chis. So the letter, hindi na siya Senate President, the letter should go to the new Senate President. So ayaw niya na, because in the next morning, sinasabi ni then Secretary Boyeng Rimulya, hindi basta kanya mapoprocess yung mga yan because kinakailangan nilang magbayad muna ng kanilang, ibalik muna nila yung nakulimbat nila. So pinagbasihan yun ni Senate President Tito Soto. Sabi ko sa kanila, hindi, wala namang requirements na ganyan. Under the law, ito yung mga requirements, wag mo dadagdagan sapagkat walang restitution. Ipo-process mo lang, mag-a-apply pa lang eh. Restitution, to my mind, should come at the end. Where yung civil liability lilitaw. Kahit na criminally, hindi sila mapoprosecute because of the benefit afforded by the program, but the civil liability attaches to them. That's the law. That is the law. Oh, yun, doon magre-restitution Kailangan talaga. mapatunayan muna Yes, ang guilt to be unreasonable doubt, I guess, Correct. before they return any amount of money. At saka, yung order rin ng korte, kasi hindi libre yung civil liability. Yung witness protection, hindi ka naman mapoprosecute kasi maaaring plunder ito, or malversation, or syndicated estafa, criminal ito eh. Yes. So, pinaka-ganansya lang nila, hindi na sila mapoprosecute doon. However, hindi sila makakawala doon sa civil liability na halimbawa talaga napatunayan na mali naman ang pagkakagawa ng mga projects o kaya ghost projects, babalik mo yung katapat na yun. Correct. Actually, kaya ito sa akin, teorya ko lang to ha. Kaya tinanggihan ng gobyerno ang mga diskaya na dapat sila naman talaga ang karapat-dapat magiging witness. No? Kasi sila ang nakaalam sa lahat ng sistema. Kasi nga hindi ho kinakaladkad ng pamilyang diskaya ang mga Duterte. Yun talaga, yun wala nang iba eh. Oh, di ba sinabi rin ni Boyeng eh? Ayaw eh. Ayaw ng mga diskaya. Kalad ka rin si Bungo. Sinabi rin ni yan. Sino ba yung nayupak na DPWH secretary? Ayaw ni ni diskaya eh. Na ituro si Bungo na may kinalaman sa flood control. Anak ng kamuti talaga eh. Yun. Ang dahilan. Tapos kinasuhan nila si Bungo. Ang nagkaso si Trillanes, ginamit nila si Tonyo. Kumikitang kabuhayan si Tonyo under Marcos admin. Kasama si Tatay Digong. Pang-divert lang. Yun yung script na hindi kinaya ng pamilyang diskaya. Na gustong ipasubo sa kanilang script. Atake mo si Bungo. Ipawalang sala mo si Martin Romualdez. Atake mo ang mga Duterte. Tanggap ka sa witness protection program. Yun lang naman. Kasi nga, wala namang reason talaga natanggihan mo itong pamilyang diskaya dahil sila po yung pinaka-main cast dito na magtuturo kung sino yung mastermind na pinangalanan na po nila doon sa Senate Blue Ribbon Committee sa panahon ni Senador Marcolita na si Martin Romualdez Saldico nangungubra ng 25 to 30% na kickbacks sa kanilang opisina. May mga kongresistang pinapapunta doon para magkubra. Yun din yun, mga kongresista na yun. Hindi pinapatawag ni Panfilo Lacson. Yan ang maliwanag dyan. So ngayon, yung huli si Gutisa, nahirapan na sila kay Gutisa.
So ang bumibira ngayon kay Gutisa, si Panfilo Lacson. Ang problema, malakas yung kapit ni Gutisa eh. Malakas yung kapit sa Diyos. Na lahat ng mga political vlogger, ng mga DD, suportado si Gutisa. At pasalamat din dahil meron ding Marcolita na hindi iniwan si Gutisa at sinasamaan hanggang dulo na kahit siraan pa ng siraan, tiniktikan na nga ako si Senador Marcolita ni Lacson, banat pa rin para sa bayan.